Fling ilan? Hindi na mabilang. Pag pogi mag-thirst trap, crush ko na to. Yung mga naka-topless, tapos nagpapabakat. Sumasama ako talaga. Naranasan ko na siya sunod-sunod. Hanap-hanapin ko na. Broke siya. Parang na doon ako since day one. Ma-emphasize yung body ng guy. Broke guys don't deserve no pussy. Huwag ka makikipag-date pag broke ka. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng TU Bray Podcast. At syempre nandito na naman tayo sa paborito nating studio ng pinakamaganda sa buong Southeast Asia, ang Tritone Studios. Maraming salamat sa Tritone Entertainment. At syempre kung gusto nyo naman ng ganitong content na makabuluhan at malaman, mag-subscribe kayo dito sa channel. Help us reach 1 million subscribers. At mapapakinggan din sa Spotify ito. And maraming salamat sa nagla-like, nagko-comment, nag-share nitong podcast natin. Nakakatulong to sa paglaki ng channel natin. At maraming salamat sa Picotin Perfume. Syempre available sa Shopee, TikTok, Facebook. At also special shout out kay Miss Janice ng Rope PH sa mga gustong mag-alaga ng sarili nila dyan ng mga lalaki o mga mahilig sa biohacking. Pumunta kayo ngayon sa Rope PH dyan sa Pioneer Center. So ngayon, excited ako sa episode natin dahil ang guest natin ngayon ay isa sa mga nakikita nyo na to malamang sa social media, naunahan nyo na ako mag-follow. Malamang yan, sure na sure ako dyan. Pero ngayon, minessage ko siya, nakita ko siya sa Facebook at nakikita ko ngayon parang, nung una akala ko filter, nung una. Pero ngayon, nung nakita ko siya sa personal, grabe pala yung ganda nitong guest na to. Ano siya, active din siya sa social media, nagmo-model din. Papakilala ko na si Jane Escobar. Yan. Hi, I'm Jane Escobar. Hello po. Yan, Good afternoon, everyone. Jane, Hi. ilang taon na? 24. 24 na ako. Okay, single ba taken si Jane? Pwede magsabi ng totoo. Oh, yung totoo. May nanliligaw. May nanliligaw. Yeah, March 16 siya nanligaw and then taga ibang bansa talaga siya. Pero pure Pinoy siya. And then nag-book siya ng flight just to pursue me in person. Kailan to? April 3. 7 days lang. For me 7 lang days. talaga. Ayun. Okay. Ano to? Ilang taon na tong lalaking to? Ano siya, mas younger siya sa akin. Okay, Mga like 2 years younger. 2 years Ganun. younger. Okay. Pero matured na naman. Matured. Parang Yeah. defensive ka agad. Wala pa akong tinatanong. Pero matured na naman. Matured na. Oh. Pero si Jane, okay, may pag-asa to. Yeah. Oy. Masasabi ko naman, yes. Okay, bakit? Kasi hindi naman din ako magpapaligaw pag feeling kong wala naman pag-asa. I don't want to waste time naman din kasi. Yan ang mga Yes. gusto ko sa babae. Yung mga ayaw nag-aaksaya ng oras. Dati Ganun yun. din. Dati yun. Yan. Nakakailang boyfriend na si Jane? Boyfriend, 2 pa lang. Okay. Parang Nag-isip. boyfriend 2 pa lang. Pero ibig sabihin nun yung fling ilan? Hindi na mabilang. Joke lang. Ay, grabe. Hindi naman. Kasi syempre, nung high school tayo, meron tayong mga puppy love. So, hindi ko siya kina-consider as serious relationship. Puppy love lang siya. Naging ka-date ko, ganun. Ka-chatmate. Ganun lang, hanggang dun lang. Pero kasi yung high school kasi, di ba parang mga holding hands Oo, lang yun. mga Akbayan PDA. lang. PDA lang ganun. May kiss na ba nung high school? Ay, wala. Wala? Very, yung pihikan na girl. Okay. So, never been kissed nung high school? Never. Never. Okay. Never. Yan, ayos yan. Okay, so nag-a-apply pa rin pala ngayon yun, no? Kasi akala ko nung panahon lang namin yun eh. Pero nung sa ngayon, may mga ganun pa rin pala, no? Nako. O comment nyo nga kung naniniwala kayo. Totoo yun. Yan. Totoo. So ngayon ikaw, previous relationship mo gaano katagal? Bago when you started dating? Yung previous relationship ko, in total, 4 years talaga siya. Pero Alright. yung relationship namin is 2 years lang. Kasi then Okay. nag-live-in kami 1 year, ganyan. So tumagal din kami ng 4 years. Okay. Sa kabuuan, ayun. Okay, ilang taon ka nito? Nung naging kayo? 2022 yun eh. So siguro magta-21. Ay, 20 pala. 20. Okay. Yeah, tama. So 20. nakipag-live-in ka na ng 21? Hindi naman. Tumagal pa kami ng 2 years. Tapos saka kami nag-live-in ng 1 year. Alright. Ayan. Alright. Ano sabi ng parents mo nung nag-live-in? Kasi nakita na naman nila sa akin na responsible ako and trustworthy as a woman. Wow. As a woman and as a student, ganyan. So kahit
parang pabayaan nila ako. Alam nila ko ano yung limitation. Alam ko yung limitations ko. Okay, Ayan. nako. Ano yung limitation? Sige nga, ano? Limitations pagdating sa guys. Syempre, ako kasi, sabihin na natin yung totoo, hindi naman ordinary yung pagiging model kasi exposed yan sa social media industry, sa modeling industry. So marami talaga tayong makakasalamuhan na iba't ibang tao, iba't ibang circumstances. So para sa akin, sa umpisa, syempre normal pa lang na magiging strict yung parents mo, maging bantay sarado sa'yo. But then eventually, they realize na parang kaya ko pala yung sarili ko. Like, hindi lang independent financially, independent din ako emotionally, mentally, ayan. So, napagkatiwalaan nila ako eventually. Yan. And here I am now. Wow. Nako, parang ano yung upbringing mo? Okay ba ang parents mo? Okay sila? I mean, are they still together or? Yes, kasi yung iba, 'di ba, parang pag hindi ganun kalaki yung gap mo sa parents mo, close mo pa siya, nakakapag-open ka pa. But different sa akin. Kasi sa akin, 6 kami and then, ang daming kinuwento. 6 kami Okay, and then, good yan. 6 kami. So, ako, bunsong babae. So, parang malayo na talaga yung gap ko sa parents ko. So, hindi na normal sa amin yung nakakapag-open ako or super close. But, okay naman sila as parents. Ayan. Okay, ilang taon na yung parents mo, mom mo? Mommy ko, 60-something. Hindi ko... Okay. And Basta then dad mo? Dad ko, 67. But Okay, he passed malaki. away na nung ano. Oh, I'm sorry. It's okay. So, ikaw ba ngayon Pinay ka ba o may lahi o ano? Saan galing yung puti mo? Hindi naman gluta yan, obviously. So, Pure Pinay ako. pure Pinay. Palalabas ako nung bata, so masasabi kong hindi siya sa araw. Okay. Ano lang talaga, siguro inaalagaan ko yung skin ko, yung self ko. Self-care Alright. ever since is the key. Pero ikaw, what do you think about guys na nag-aalaga ng sarili nila? I mean, yung mga guys na vain. Anong tingin mo? Vain. Oh. Hindi kasi, for me, for perspective ko lang, hindi ako mahilig sa guys na vain. Pero, yung masasabi ko sa kanila is okay yan. Kasi, usually sa generation ngayon, parang yung mga guys, iba na talaga. Like, hindi na sila ganun kaalaga sa sarili nila. Pero pag nakakakita ako ng ganong klaseng guy na vain, parang rare for me. So, love ko yan sa kanila. Okay. So, yun ang lalaking magandang hygiene. Okay Yeah, sa'yo. oo. Super. Important ang hygiene kasi. Lalo na yung amoy. Alright. Yung body odor. Ayan. Okay, body odor. Walang amoy. Okay. When it comes to pabango, Jane, ano yung hinahanap mo sa pabango? Anong amoy yung trip mo? Sa lalaki. Meron akong specific na pabangong hinahanap pero hindi ko alam yung name. Parang Dior something. Sauvage ba? Ayun. Tama. Okay. So, Dior Sauvage. So, Yeah. anong siya? Parang fresh na medyo manly. Ayun. Gusto ko talaga manly kasi sa lalaki. So, gusto ko, ganun din yung amoy nila. Manly. Alright. Nako. Yan. Manly. Attractive yan for me. Alright. So, nakaka-elevate ba na yung bango sa kapugian ng lalaki? Oo naman. Syempre, parang lalo na pag first meet, important yung impression mo sa kanya is, ay, ang bango niya. Ang Alright. linis niya. Pero dapat hindi lang puro pabango. Syempre. Dapat naliligo din. Syempre. Tsaka itsura naman, kahit sakto lang, no? Basta well-groomed. Hindi ako mahilig sa pogi kasi sakit sa ulo. Well, na-attract ako sa pogi. Pero kapag sa akin na siya, ayoko. Parang average lang. Okay. Hindi naman ganun ka-tsaka. Pero okay lang na pogi. Meron naman poging loyal. So, yun mo yan? Programming yan. Okay. Merong ganun. Anyways, dahil sa sinabi ni Jane, papatest ko sa kanya tong Pikutin Padrino ni Tio Bray. I-ano mo lang. Sound check. Yan. Smell check mo. Kung anong masasabi okay mo. lang, open ko. Spray mo. Ay, ang tapang. Parang naamoy ko na to before. Ang bango. Ang bango niya. Anong niya? Anong name? Padrino. Okay. Ito din mismo yung scent niya. Anong Pwede niya? ko iparegalo sa kanya kasi magba-birthday na siya. Yan. Pero bango, guys, ang bango. anong rating mo? 11 out of 10. Kasi nga ito. Isa sa mga gusto ko tong type of scent. Okay. Anong Seryoso? i-describe mo siya? Ano siya? Mabango siya. Matapang lang siya. Siguro, babawasan ko na lang. 10 over 10 na lang. Oo. Ayoko ng super tapang. Gusto ko,
Siguro minus less than 1 lang dito yung tapang. Pero ganito yung type of scent na hinahanap ko sa guys. Kasi mabango talaga siya, seductive, and ayan, nakaka-attract sa lalaki pag parang ito yung sinusuot na perfume. Yan. Nako. Okay. So, ma-recommend mo sa mga nanonood? Yes, re-recommend ko to. Padrino siya, guys. Ayan. Oh, yan. All black din siya. Favorite niya, all black. Nako. Talagang swerteng guy to. Oh, alam ko na, gusto mo nga. Oh, pero anyways, mamaya ipapatest ko sa iyo yung iba pa nating scent dyan. Pero moving forward ngayon, ano yung mga type mo sa lalaki? Like, let's start with the ugali. Ugali. Sa ugali, ngayon gusto ko na sa ugali ng lalaki yung may provider mindset, emotional intelligence, tsaka gentleman. Tsaka may God-fearing and may respeto sa babae. Ayun. Okay. So ikaw, how can you tell that is yung guy ganun siya on the, like for example, on the first meet? Paano mo siya nakikita? Like for example, God-fearing. Paano mo nakikita? Yung loyal siya, paano mo nakikita yun? Paano mo na-assess? Sa first meet, hindi pa naman natin agad makikita yan. Kaya siguro pag interested ka sa isang guy, tas you allow him to court you, and then eventually then, makikilala mo siya eventually. Hindi naman kailangan ganun ka perfect, pero syempre dapat likas ka na mabait. Kasi lagi napupunta sa akin na lalaki, mabait talaga. Parang ako tuloy yung nagbumukhang red flag, pero ako yung nagbumukhang red flag kahit hindi. Kasi sa sobrang bait lang nila, ayun. Okay, sobrang mabait. Define mabait. Up to what level? Mabait, like, family-oriented, like, walang bakas ng, parang red flag. Ayun. Mabait talaga. Okay, pero Mabait. matuwa ka dyan ha. Kasi magandang, ito ang paniwala ko sa relationships, ang na-attract mo ikaw. Kung ano kang tao, yun ang na-attract mo. Or maaaring opposite. Minsan, ikaw yung red flag, na-attract mo yun para maturuan ng lesson to. Kasi ito, wala siyang boundaries. Meant siyang maabuso para ma-realize niya na magkaroon ka ng boundaries. Parang ganun. Pero sa akin, magandang senyales yan. Yes. Pero ikaw ba, anong nakikita mo na, like for example sa lalaki, ano yung usual na breakups nyo ba? Ano yung pattern mo? Never ko pang na-experience sa relationship yung cheating. May micro-cheating, pero It's still cheating? Yeah. Okay. Micro-cheating, pero hindi siya yung nagiging reason ng breakup. Parang more on emotional. Sa first ko, emotional lang siya. Kasi Example? super selosa ko. Like, eto super selosa ko. Like, pa kasi, pandemic era. Tapos, medyo immature pa, ganyan. Maano pa yung utak, magulo-gulo pa yung utak. So, yung reason ng breakup namin nun, nung first ko, is nakita ko lang na friend ng mommy niya yung ex niya. Yun lang. So parang ako hindi naman kailangan i-big deal yun. Pinoint out ko lang para alam mo yung palambing lang ganun. Pero hindi ako nilambing. So yung na yun, nauwi siya sa breakup. Okay. Wala nang naging... Doon dahil hindi ka nilambing, nauwi sa breakup? Ayun, oo. Alright. Hindi naman, parang hindi niya ako chinase niya. Parang na-feel ko na hindi na niya aayusin to. Kahit sa petty fight lang na yun. Okay. Ayun, so yun na, nagtuloy-tuloy na. Well, okay lang kasi immature pa naman kami that time. 21, I assume. Hindi, 19 something. 19, sus, bata Pandemic pa. era, ganun, 2020. Pero ano yung mga red flags ngayon sa lalaki na nakikita mo? Red flag ngayon sa lalaki ay yung gusto nila sila yung parang chini-chase ngayon. Kasi before, talagang pasok pa siya sa cultural na courting. Yung lalaki yung umakit ng ligaw, ganyan. Pero ngayon, napapansin ko parang yung mga lalaki nagiging pabebe na. Parang pabebe na sila. Parang gusto nila nagiging nonchalant na lang sila tapos i-chase sila ng girls, ganyan. Which is hindi tama. Parang pwede nyo lang sila mag-act as ganon if nasa relationship na sila. I think. Ganon. Okay. Ano pa? Bago ako mag-expound doon. Pero ano pa bang red flag ng guys? Ayun. Para for me lang ha. Ewan ko kung sa iba. For me yung red flag yung parang pala thirst trap. may nag-thirst trap ba na lalaki? Meron!
Yung mga naka-topless, ganyan, tapos nagpapabakat. Pero, well, Hindi ba macho dancer yan? Yung mga ganyan sinasabi mo? sa TikTok, sobrang dami. Dati yun yung... Bakit ganun yung FYP mo? Doon ako yun yung nagtataka. algorithm ko. Hindi. Paiba-iba naman yung algorithm ng ano ko. Pero kasi, before yun yung mga type ko, sabi ko, pag pogi mag-thirst trap, crush ko na to. Pero ngayon hindi na. More on tumitingin na ako sa vision ng isang lalaki, for future, for growing up, ganyan. Hindi na ako na-attract sa mga nakikita ko sa FYP ko na nagpapakita ng brace, ng pabakan. Mga ganon. So hindi na. So ibig sabihin ng babae na-arouse dun sa pabakat? Siyempre makikita yun eh. Lalo na kung sinasadya ng lalaki. Okay. Pero ayun lang, for me hindi lang ako na-attract. Pero okay lang ako sa mga guys na nagtuthirst. Magawa nga mamaya, maglalagay ako Rexona sa sa loob ng papabakat. Pero, okay, yan nasabi mo ngayon. May vision. You said vision. Gusto mo sa lalaki may vision. Ano yung, okay, what's your definition of high value man? High value man. Actually, I'm dating a man na may high value. Okay. So, yung parang, kasi, malaking impact din sa isang tao kapag may work ka na talaga. Kasi Okay. parang dun mo nakukuha yung maturity mo sa experience mo sa work. Kapag may hardships ka, ganyan. So, nagmamature ka talaga by experience. So, yung napansin ko sa kanya, alam niya yung worth niya. Pag alam mo yung worth mo bilang isang lalaki, ayun, parang ma-define ko siya as a high value. Okay. Ayun. How would you know that this guy has high self-worth? How would High you know? Ano yung mga... Kasi may worth, sabi mo. So I assume that's self-worth. Ano yung mga nakikita mong qualities nun? Respect sa sarili. Ayun. Like, paano? How does a guy demonstrate respect? Ayaw nila hindi sila agad-agad na attract or nakukuha ng easy to get na girls, ganun, for me. Okay. Na para bang kahit gano'ng kaganda or ka-sexy, pag alam niya kung paano niya respetuhin yung sarili niya, lalo na kapag may ka-relationship na siya, alam niya yung boundaries niya. Ganun Okay. yung parang mapapawaw ako sa lalaki. Ganun. Okay. So Kahit yun yung marami siyang nakikita. money. Ha? Kahit marami siyang money. Like, Oo. di ba pag yung iba lang may guys kasi na parang, yun na yung parang asset nila, yung money nila. Mahirap yun. Oo. Mahirap yun. Actually sa akin, pag ang lalaki, pera lang yung meron. Yes, at some point madadala ka niyan sa pero kasi yun yung saddest eh. Pagka yung kulang yung ayos mo sa sarili mo and then the only thing that you have is money. Money. Pag tinanggal yung pera sa'yo, sino ka? Mahirapan na. So parang ang self-worth mo nakakabit sa pera. Mahirap Yeah, yun. tama. Versus andun ka sa kahit saan ako mapunta, ang pera lalapit sa akin yan kasi may skills ako, may ko, yung naayos mo yung sarili mo. So parang sa akin mas prefer ko yun. Ikaw ba? Anong masasabi mo dun sa broke guys don't deserve no pussycat? Ay, na-explain ko na siya sa TikTok live. Broke boys don't deserve no pussycat. Parang sa side nila ako. Sa side Sa nino? side ng girls na Okay. nag-content na yun. Kasi I Okay. know them din. Ayun. Huwag kang makikipag-date if, as a man, huwag kang makikipag-date kapag broke ka. Hindi naman totally broke na mahirap. Oo. Ang kailangan sa'yo is sikap. Hindi mo kailangan ng maging mayaman or manggaling sa mayamang pamilya or marami kang pera. Ang kailangan lang sa'yo is makitaan ka ng girl na you're aiming for something. Ganon, na parang madiskarte ka as a guy. So, in that way, magkakaroon naman ng reason yung girl para magstay sa'yo. Okay. Ayun. So what if sa akin kasi broke siya, pero nakikita mo may vision. Parang hirap. Broke siya pero may Broke siya vision ngayon, siya. pero nakikita mong okay, nagtatrabaho naman, may ini-aim, pero sa ngayon broke ako eh. Na-feel ko na yan. Nag-stay na ako sa guy na ganyan. Okay. Broke siya. Parang na doon ako since day one. Okay. Ayun, day one girl ako. Ayun, wala pa siyang work. So ayun, nagstay pa rin ako. Kasi nakikita ko naman na alam kong papanindigin niya yung words niya. Okay. Ayun, so may guts ako na kaya niya tong i-achieve. So I stayed. Na-achieve ba niya? Yeah.
Oh, yun naman yun. Actually. Pero ang sa akin, mali yung statement. So hindi broke. Siguro tama, yung tamad. Siguro yung walang pangarap. Kasi lahat naman ng lalaki may broke era eh. Lahat nagkakaroon. Not unless na lang bilyonaryo talaga yung tatay mo. Then, pero karaniwan ng lalaking nag-build from self-made. Broke eh. Kumbaga nag-start siya na bago siya umangat ng sobra. So ikaw sa tingin mo, bilang babae, ano yung maaambag mo dun sa lalaki? Tiwala sa lalaki. Alright. I-cheer ko siya, ganyan. In the best way I can, I will cheer him and hype him up. Para, alam mo yun, kasi dun din napapanatag yung loob ng lalaki. Like, wala na siyang hahanapin sa ibang girls. Kapag alam niyang nakukuha niya yung suporta ng girl, yung tiwala ng girl, yung paninindigan lang nilang dalawa na magstay sila hanggang sa ma-achieve nila yung dreams nila together. Ayun, yun yung maganda sa relationships. Yung since day one. Aww. Hindi yung iiwan ka na pag meron ka na. Okay. Ganun. Let's, ito nga pala, meron tayong segment na gagawin ngayon. Okay. Gusto ko lang sana, sasagutin mo lang sa akin. Magbibigay ako ng klase ng lalaki and then sasabihin mo sa akin kung red flag o green flag. Okay. Alright? So, Wala, and may then ganyan pala. pag-uusapan natin. Okay. Okay lang eh. Medyo i-cut lang to ng onte. Yan. Pero anyways, okay. Start tayo. Okay. Dal-dal ko. Alright. Sige. Ano tayo? Start tayo ng unang-una. Okay, ito na yung red flag, green flag ha. Lalaki na nagpunta sa first date na hindi nag-ayos, sabi niya okay na yan. First date, tas di nag-ayos. Red flag. Why? Kasi first date nyo yun eh. So mahalaga talaga yung first date. Kasi dyan yung makukuha yung first impression, assumption, ganyan. So pag sa first date pa lang, palpak ka na. Parang wala nang chance magkaroon ng second date. So red flag. Galing. Talino nito. Gusto ko to ha. Gusto ko yan. Yan. Lalaki na nag-order para sa'yo sa restaurant. Hindi ka man lang tinanong kung ano gusto mo. Red flag din. Okay. Red Bakit? flag din. Kasi syempre, nasa stage kayo na you're getting to know each other, ganyan. So mahalaga na alam niyo kung ano yung gusto mo. Lalo na pag sa food. Kasi yung babae nakukuha din talaga yan pag ini-spoil kami sa food, sa cravings namin, sinasatisfy kami. Ayun, dapat mahalaga talaga na alamin mo yung gusto ng girl. Kasi paano pag di niya nagustuhan, tas nandyan na, edi away kayo. Baka daw kasi orderin mo steak. Mahal daw. Ang budget niya 500 lang. Pumili siya doon. Makikiramdam naman ako. Oh, pero ito yung ano ko niyan. Pero okay sa'yo yung tinanong ka tapos siya yung nag-order. Di ba ganun dapat? Lalaki yung mag-order, tatanungin ka. Pero okay sa'yo yun. Okay sa akin yun. Oh, ang hindi okay, yung the fact na hindi ka man lang tinanong. Alright. Good. Lalaki na sobrang generous sa first date. Binayaran lahat. Nagpadala pa ng flowers after. Ay, green flag. Green flag? Okay, bakit? Kasi normal lang naman talaga na sa first date, lalaki talaga muna ang magpo-provide. Kasi as a man kailangan niya mag-act as a man. Pero sa mga next dates, yun na yung mapag-uusapan nyo kapag 50-50 kayo or more on guys, ganyan. Ganon, give and take. Alright. Okay. Lalaki na nagkwekwento ng masama tungkol sa lahat ng ex niya, unang kita pa lang. Like parang sinisiraan niya yung ex niya. Abang ganun. lahat ex ko, ito toxic, ito ano to ito narc to ito, parang ganon. Red flag. Red flag, why? Oo, kasi kahit lahat naman ng mga nakilala natin in the past, although kaya nga sila past na is dahil may ginawang mali yung kapartner nila, may nangyaring hindi maganda sa relationship nila, pero dapat hindi mo pa rin siya evo-vocal kung ano man yung naging mali dun sa relationship nyo before. Dapat mas okay nang sinasarili niya na lang. Ayun. Ganda. Gusto ko yung mga sagot niya. Diba? Yan. Lalaki na hindi nagbukas ng pinto para sa'yo, sabi niya feminist ka daw. Ay, red flag. Magiging red pa. Red flag. Okay. Kasi yun talaga yung gusto ko, gentleman. Yun yung pinapansin ko talaga, lalo na pag may car yung guy. Gusto ko pinagbubuksan ako ng pinto. Okay. Ayun. So red flag sa akin pag parang pinapabayaan lang ako magbukas.
Okay, tama. Paano pag halimbawa may bodyguard tapos pinapabuksan niya sa bodyguard niya yung pinto, okay lang sa'yo? Okay lang. At least nagpabukas pa din. Joke. Ano, lalaki na nag-ditch sa first date. Red flag na agad yan. Kasi flag na. first date pa lang ditch na eh. What more sa mga susunod? Ayan. Okay, lalaki na nag-50-50 sa first date. Red flag din. Kasi ayun nga, huwag kang makipag-date kung di mo naman kayang sagutin yung first date nyo. Kahit sa first date man lang, oh. Hindi, tsaka agree din naman ako sa'yo na ang unang dapat inaayos ng lalaki is yung pera. Tama. Ang lalaki dapat provider mindset. Hindi Yes. pwedeng, di ba? Okay naman ako sa akin, na-appreciate ko yung nag-o-offer na babae na Yung to meet ISS. in. Pero hindi ko siya pagbabayarin. Pero yung the fact na nakikita kong it shows na tangina hindi lang pera ko habol nito. Parang ganon. Yung may ano man lang siya. So okay yun. Okay, lalaki na nag-check ng phone niya several times habang kayo ay nag-uusap. Red flag din. Kasi dapat ibigay mo na yung full attention mo sa kanya. Okay. Lalo na pag first date. Pag nagde-date kayo, ayan, magkabukod dapat yung me time. Magkabukod din yung bebe time. Tsaka yung work time. Okay. Ayan. So, time management. Ito, lalaki na nagdala ng production team tapos pinadcast ka sa first date. Ay, ano yun? Red flag o green flag? Green flag. Bakit? Kasi mahilig ako mag-talk-talk doon eh. Hindi may enjoy ko yung first date namin. Oo, nako. No, document daw. Sayang eh. Kasi pambawi naman pambawi nung dinate nyo. Oo, Yun, pambawi. ayun. Yan. Green Gusto ko flag. yan. Pero speaking of, gaano ka nakatagal nagmo-model? Since I was 16. Ano? 16 Car years show? Ano? Ano yan, I started from the scratch talaga. Like, pinaghirapan ko. Self-made talaga ako. Nagpapansin ako, ganyan. So, I started 16 years old. May nag-invite lang sa akin sa Messenger na professional photographer siya. Invite niya ako for X-Deal collab. Shoot daw kami sa Binondo, tas may papasuot siya sa aking clothing line nila. And then pumayag ako kasi since elementary pa lang ako, gusto ko na yung mga ganyan, nagsushoot, photoshoot. So tinanggap ko hanggang sa pinost na niya yung photos ko, tas marami nang kumuha sa akin iba't iba. Nagsimula ako sa mga wala pang bayad, hanggang sa minimal TF, hanggang sa ayun. Galing. So, kamusta ngayon yung, I assume madaming nakakahalubilo kang lalaki. 'Di ba? Alam mo na yung feeling na, okay, sa isang araw lahat ng lalaki or sabihin na natin karaniwan ng lalaki type ka. Normal. Totoo naman, di ba? Pero ano yung paano mo siya hinahandle? Yung gano'n na parang, okay, you get hit on a lot of times sa isang araw. Paano mo siya hinahandle? Kasi lalo na pag hindi mo trip, for example, or may natiterpan ka din sa lalaking nag-hit on sa'yo. Usually na-experience ko yan pag pumupunta ako sa palace para mag-party. Like, Alright. in one night, ang daming nag-hit up na guys, iba't ibang guys. So, hinahandle ko siya. Ako kasi sanay ako sa modeling industry na namamansin, ngumingiti, nakikipag-interact. So, yun din yung ginagawa ko sa kanila. Pero alam ko pa din yung limits ko. Like, hanggang dun lang. Nag-i-smile lang talaga ako sa kanila. Lalo na pag hindi ko trip, smile back lang. Ayun. Hindi na ako naglalagpas sa line na, oy, tara sa hotel after. Pero yung smile back, ano na yun eh. Hindi naman sa namin, indicator na namin lalaki yun eh. Na okay, pwede, interesado to. Interesado, hindi like, interesado to. May Wala open na lang. pinto. Nag-i-smile back pa rin ako. Okay. As show off. Pag nag-smile back ka, lumalapit. Oo, may mga tamo? ganun eh. Tamo sinasabi ko eh. May mga ganun. Tapos inaaya ako ng afters, yung after sa breakfast or what. Oo. Ayun, syempre pag single ka, may times na sumasama ako talaga. Ng breakfast. Oo, pero may kasama pa rin akong Sa friends. Dennis. Sa Dennis or kami sa Lalayo, Papares, ganyan. Oo. Ayun, sumasama ako minsan. Pag alam kong safe and okay naman yung guy, tapos pag interested ako, ayun. Pero lang siya, bilang lang talaga siya. Yung mga sumama talaga. Okay. Bilang lang. Ano yung common denominator na nung mga lalaking sumama ka? Na okay, sige, bigyan ko to ng chance.
Pag mutuals na kami, matagal na sa IG. Tapos nag-meet kami sa personal. Tapos inaaya niya nga ako. Ayan, so go. Lalo na pag-type ko naman yung guy. Ako. May nangyari na kasi before. Okay. Sa CH. Okay, so pag-type mo, ano yung type mo? Ano yung there's gotta be something na talagang shit, type ko to. Ano yung physically type? Sa unang-una sa forma tsaka sa body. Ano yung forma? Sa forma, mahilig ako kasi sa Henley, naka-Henley na top. Tapos fitted. Or Okay. kaya kahit hindi Henley, basta ma-emphasize yung body ng guy. Mahilig ako sa ganun. Na-attract ako sa ganun. Tapos pag clean look. Okay. Ayan, sabi ko parang ang bango, ang clean cut. Mahilig ako sa clean cut. Ayan. Okay. Clean head. Mahilig. Clean cut. Ayan. So, okay. Pag sa ikaw ba, may time ba na lalaking sumama ka sa bar at sumama ka sa kanya pa uwi? Nangyari na ba yun? Nangyari na. Meron na? Single. Oo. Nagkaroon ka na ng ONS? Ano yung ONS? One night stand? Ay! Wala pa. Wala. Promise? Wala talaga. Never? Never. Okay, never. Kasi ano pa din ako. Ano? Hindi ko pa sinusuko yung V-card ko. Ay, so you mean hanggang ngayon? Yeah! Wala talagang maniniwala sa akin. Pero after na yung opportunity ko. Oo. Nag-live-in? Yes. Sabi ko kasi napupunta sa akin yung parang binigay ni Lord na mabait talaga. Yes. Parang opportunity ko na to na ipagkalat dyan. Guys, comment nyo nga kung naniniwala kayo. Okay lang. Ay, hindi ko naman kailangan ng validation nila. Oo, pero tinatanong ko lang. Yeah. Pero ako naman, confused eh. Hindi ko alam eh kung maniniwala ako sa energy Siguro or hindi. sa ayos ko din. Oo, ganyan. pero pwede. I'm not saying no. Yeah. I'm not saying no. Pero doon lang ako sa medyo live-in. Oo, Nag-live-in. yun nga Putang ina, daw paano eh. niya nakayanan yun? Di ba? Natawa na lang. Ayun. Okay. So anyways, so ako, meron akong itatanong sa'yo. Meron akong lalaro tayong game ulit. Okay. Lahat ng sasabihin ko, mag-aano ako sa'yo, magbibigay ako sa'yo ng word. Ang word natin, 4 letters, starts with an S. Lahat ng sentences na ibibigay ko sa'yo, i-fill in the blanks mo. Okay. Kung Puro ano siya. letter S 4 lang. letters lang, starting with an S. Okay. Okay? Starting with an S, 4 letters. So, huwag kayong bastos, ha? Yan. Okay. Sinipsip ko ng dahan-dahan ang malambot na S blank 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 blank. S, wala akong maisip na S. Sa pen. 4 letters. 4 letters. Oo. 4 letters. Wala akong maisip. Hindi ko alam. Okay. Sago. Sago. Oh, di ba? Gulaman. Sa gulaman. So alam mo na, hinawakan ko ang dalawang S niya na magkasing laki. 4 letters. Wala akong maisip. Suso. Susi. Susi. Yun, Oh, ikaw naman, grabe ka. Okay. Ang asim ng S, ayaw ko na. S pa din. Ang asim ng S, 4 letters. S. siko. Siko. Suka. 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 Okay. Nakita ko ang S, ang laki at ang ganda. S. Wala bang clue dyan? Ha? Nakita ko pagpasok niya ng bahay. Niyak ako. Ano ba? 4 letters starts with an S. Wala akong maisip. Sala. Sala. Bakit wala akong maisip na S? Okay, last. S pa din. Okay. Sumisid ako sa S. Muntik na akong malunod. Sa sumisid. Saan ba sumisisid? S. C? 3 letters yun. Okay. Sapa. Hindi ko alam yung sapa. Sapa. Oh, sapa. Sapa. Connecting to the dagat. Sapa. Okay. 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 Oh, yan. Ang ganda niya. See? Alright. So ako ngayon, Jane, gusto ko sabihin mo sa akin, ano yung sa mga lalaki ngayon, ano yung dapat nilang baguhin sa sarili nila?
sa nakikita mong patterns ng guys ngayon? Dapat baguhin ng mga lalaki sa sarili nila. Siguro yung, pride. Pride. Huwag masyado. Lahat naman tayo may pride. Normal yan and part yan as a person. Pero Okay. bawas-bawasan din natin yung pride. Lalo na pag lalaki ka kasi. Tapos dagdag pa dun kapag may ma-pride ka na nga tapos ka pa mayabang. So parang magiging mahirap sa relationship nyo or hindi lang sa relationship, in anything, in any circumstances, magiging mahirap kapag nagsabay yung pagiging mayabang and yung ma-pride. So bawas-bawasan yung pride. Okay. Pero ikaw ba, sa'yo, Jane, naniniwala ka sa ligawan? Ligawan? Oo. Oo naman. So, Until now. Naniniwala ka sa ligawan. So Yeah. gusto mo yung nililigawan ka? Oo. Alright. Bakit? Doon din kasi malalaman mo if may kasi na sa ligawan stage, kailangan mo din kahit konting patagalin, like 5 months, okay na yun. Doon mo malalaman yung mga trial and errors, mga result ng trial and errors kapag may mga test, may mga challenges, ayan. So para sa akin kasi one wrong move, now off na ako. Parang may mga challenges parang Totoo. TV show. Nahilig ako mang-challenge ng lalaki kasi pag Okay. nanliligaw pa lang. Gusto ko yan. How do you challenge men? Gusto ko yan. How do you challenge parang men? First, pinapakita ko muna, nagiging muna ako, careless sa umpisa. Like, hindi muna ako nagpapaka-lover girl agad or nagla-lock in agad. Nagiging careless muna ako. like, paano? How do you show Kunwari, careless? Sa bar. Ayan, sa bar. Magkasama kami sa bar. Tapos, okay lang sa akin kahit may nag-hit up na guys. Tapos, mag-hit up back din ako. Pero hindi naman in a way na sobrang flirty at open ka na. Parang shake hands. Ayan, shake hands, isa na yan. So ayun, okay lang sa akin yun kahit na may nanliligaw. Tapos dun ko malalaman, matetest siya if anong reaction niya, anong gagawin niya, anong mafe-feel niya, ganyan. So pag parang nakikita kong affected siya, tapos medyo protective, plus points for me. Ayun, one of the challenges. Plus yan. point sa'yo yung protective. Oo. Okay kaya pag protective? Protective ikaw nga ang kumamay. Paano I ka mean, poprotektahan nun? Protective like para wala nang makalapit sa akin. Diyan na lang ako sa tabi niya. So gusto mo yung binabakudan ka? Yes. Alright. Ayoko nang walang pake. Oh, kasi ako naman, sa ganon, hinahayaan ko, hindi pa naman tayo eh. Ganun. Hinahayaan ko, okay, gusto mo yan, okay. Pero fine. naniligaw ka na, ganun. Oh, gusto ko siya, alam na niya yun. So ako, test ko din yun. Ay. Okay, ganito Okay. pala siya, alright. Nantetest din pala yung lalaki. Well, pag medyo may boundaries ka na rin, yes, of course, you have to test. Lalo na if you know your value, if you know your worth, yes, of course. Inayos mo yung buhay mo eh. Bakit ka, di ba? Same as you, ayaw mo rin ng putyo-putyo. Pero yung lalaking may value, ganun yun. Pero gets ko yung sinasabi mo na gusto mo rin binabakuran ka, I appreciate Yeah. that. Kasi ako rin naman, medyo may ganun din. Kasi territorial din naman ng lalaki. Ayun, Ano yung pangalawang test mo? Pangalawang test. Ayan, kapag napapakita ko na sa kanya yung mga ugali ko, like different mood swings ko, kunwari, Kung paano niya i-handle? mga hormones ko, kung paano niya i-handle. Pag nakikita ko parang ang bilis niya sumuko or sinasabayan niya ako, lalo na kapag sa mga times na hindi ako maintindihan. Tapos ganun din siya. Walang mangyayari sa amin yun. So ayun, parang bawas point siya for me. Okay. Tapos kasunod. Yun lang. Yun lang dalawa. Yun lang naman eh, oo. So ang hinahanap mo, yung nose, yung hindi na siya shaken up, yung stable na lalaki. Tama? Tama. Yung tipong hindi sasabay sa emotions mo. Halimbawa, Oo. ikaw emotional ka, magiging emotional din siya. Gusto mo yung parang, okay, chill lang. Yung ma-handle talaga ako. Naku, Ayun. grabe, mahirap yan. Mahirap Okay. Pero ba? tama. Yun naman dapat yung lalaki. Ang lalaki Opo. dapat emotionally stable. Kasi otherwise, ang babae nga, kumbaga, lalaki is stable, alam niya yung gusto niya. Kasi ang babae, hindi naman yan alam gusto niya eh. Di ba? Minsan hindi niya alam gusto niya eh. Hindi mo rin naiintindihan yung sarili mo kasi nga sa hormones eh. So ang lalaki dapat yun yung masasandalan Oo. nung babae. So agree naman ako doon. Pero sa'yo, okay. Nauuna ba yung I assume hindi nag-a-apply sa'yo tong question na to eh. Ano nauuna? O relationship eh. Relationship ka eh. Relationship.
Marriage nga eh. Okay. So ikaw, teka, paano ka tumagal na virgin? Takot ako. Natatakot ako sa feeling ng ganun. Pero talaga ako, pwede naman sabihin. Like talaga ako, syempre as a girl, hindi naman mawawala sa atin, sa katawan natin yung lust, yung intimacy, ayan. So, normal siya. Pero yung thought pa lang ng sex, ayun. Bakit? Siguro pag naranasan ko na siya, sunod-sunod na. Joke lang. Aray! Diba bakit? Hanapin ko na. Bakit? May Masyado, ano yung ugat? masyado siguro akong hindi kahit busy kasi may nakikipag-text pa nga eh. Pero, ewan ko, may pinanghahawakan lang talaga ako. O takot ka? Saan galing yung takot? Kasi siguro sa family ko din. Dahil? Meron akong 2 older sisters sa akin na nagkaroon sila ng phase na teenage pregnancy. And then I saw talaga kung paano yung hirap ng family. Like in all aspects, like financially, emotionally, lahat. So sabi ko sa sarili ko, parang never akong papasok sa gantong phase. Ganon. So, ayun. Okay. Doon nagmula. Doon yung naging ugat. Hanggang sa na ko na siya, napanindigan ko siya hanggang makagraduate ako. Ayun. Meron pa palang ganyan ngayon, no? Na-appreciate ko yan, ha? Pero walang naniniwala dyan. Hindi. Ano mo naman yun eh. Kung nagsasabi ka naman ng totoo. Oo naman. Okay. So, paano ito na yung ko ngayon? Paano pagka halimbawa, siyempre may needs din yung lalaki. Anong ginagawa mo? Magre-release. Paano? Pwede na yun. Yung iba nga daw, matabihan pa lang daw kung So, madali na lang yan. So, paano? Masturbate. Ikaw o siya? Parehas. Pero Kayo? mauuna ako syempre, tapos siya na. Ganon lang yung release. Yeah. Okay na yun. Fair enough. Ayoko na. Magiging lumang na to. Papakabait na ako. Kayo ha. Kayo. Okay. Anyways, so ako naniniwala ako. Pero thank you sa pag-guest mo dito. Saan kanila mapafollow? Ano yung gusto mong i-promote, Jane? Ayan. Follow nyo ako sa social media. Lagi akong active and pala-post talaga ako, lalo na sa stories. I'm Jane Escobar sa Instagram, TikTok, and Bigo Live. Ayan. And sa Facebook naman, Jane Escobar. Ayun. Yun lang. So alam nyo na, mapanood nyo sa Bigo ha, kayo ha. Yes. Mga iba dyan. Ko lang. Mga iba dyan nanonood sa Bigo yan, sure ako. Ayan. So follow nyo si Jane ha. So ako naman maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment, Tikutin Perfume ni Tio Bray, available na sa TikTok, Shopee, Facebook, at Rope PH, kay Miss Janice, biggest shoutout sa'yo. At syempre, ito nga pala si Tio Bray, maraming salamat sa mga panonood. Mag-subscribe kayo, mag-like, mag-comment, mag-share. Makinig kayo sa Spotify. Maraming salamat. See you on the next video. Got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw